Okay guys, kunting idea, magandang gabi. So, pahabol tayo. Katanungan mula kay Rinaldo Malaluan. So, 7 months na yung inahin niya. Pwede na ba daw bigyan ng sisikal powder? So, yes po. Kahit sa 6 months na mag-start ng sisikal, okay lang po. So, sa nagtatanong din, para saan ang sisikal at ano ang sisikal? So, ang sisikal guys ay calcium, pampatibay ng buto. So, kailangan natin yan sa inahin. Vitamins, ED, 3E. Minerals, yan po ang sisikal. So, example, ayan. So, para saan ang sisikal? Ano ang magagawa ng sisikal? So, una guys, best in breeding. So, improves fertility in breeders and prevents problem in pregnancy. So, pangalawa, best in lactation. Boost milk production and milk quality. So, pwede rin siya sa mga inahin na nagpapadidi para makatulong na pampadagdag gatas sa inahin. Yan. So, ito po yun guys. Yung sisikal yan. Yung pangatlo, base in bone structure. So, maganda sa mga build strong and dense bones. Result in optimum skeletal structure. So, maganda talaga siya guys sa mga pilay-pilay. So, yun po. Dapat regular yung nagbibigay para hindi basta-basta napipilayan yung inahin natin. Dahil yung inahin natin is, kapag buntis is napakabigat ng katawan. Kunting galaw nga lang guys, napapansin nyo, hinihingal kagad yung inahin. Sobrang bigat. So, kung hindi malalakas yung paa niya, so may posibilidad na mapilayan. So, sa pagbibigay ng sisikal, so nakakatulong ang sisikal para tumibay yung mga paa ng ating inahin. So, pang-apat, best in eggshell quality. So, sa mga dumalaga, maganda rin ng sisikal dahil maganda rin dito guys sa mga dumalaga para makapag-produce siya ng egg cells na malalakas. So, may posibilidad kapag regular ka gumagamit nito, magiging marami yung anak ng ating inahin. So, basta tama ang pagbibigay. Ito kasi, binibigay lang ito guys. Ang dosage ng pagbibigay nito is 2 teaspoon a day. So, 1 teaspoon morning, 1 teaspoon sa hapon. So, 2 beses lang ako nagpapakain. Kung 3 kayo nagpapakain, di wag na kayo magbigay sa tanghali. Yan. So, disclaimer guys, ito ay for ideas only. So, hindi po ito sponsor. So, soon, maghanap tayo ng ibang pamalit nito na parehas nito. Kasi halimbawa, kung wala kayong mabili nito, so may choice tayo na pumili or mabilhan. Okay, so sa pangalawang tanong, mula kay Okaninay Dezo. So, ang hirap ng bigkasin yung pangalan niya guys. Bigkasin nyo na lang. So, hindi pa walay yung kanyang biik, pero nawalang gana kumain. So, baka hindi mo lang napapansin. Baka yan ang ganyan kasi is hindi lang complete yung details na binibigay mo sa akin. So, pag ganyan kasi, baka may pneumonia na yan. So, tanong ko sa iyo, nakapag-inject ka ba sa day 7 ng Mycoplasma vaccine? So, yun po yung pinakamahalaga ng Mycoplasma vaccine. So, isa yun sa mga pamproteksyon sa ating mga biik para hindi magkasakit ng pneumonia. Kasi ang pneumonia, unti-unti po yan. Kapag hindi naagapan, mamamatay po yung mga biik. So, pag mga ganyan, dahil kung nakapag-inject ka man o hindi, so, ang i-inject mo, ang i-advise ko is Alamycin LA. So, yun po yung may sasuggest kong i-inject sa'yo. I-inject sa'yo yung mga biik kapag mga ganyan. So, baka may problema na yan sa respiratory, baka bacteria. So, ang pneumonia kasi ang hirap i-detect. Kasi bigla na lang ang biik, walang gana kumain, bigla na lang matamlay,
pero hindi po siya nagtatae. So parang bigla-bigla lang. So yan yung mga isa sa mga sign na may pneumonia. Tapos hindi talaga kumakain, kumbaga pahina ng pahina. So ang pinakamagandang gawin, mag-inject po kayo ng antibiotic. So ang advice ko sa iyo i-inject, pwede ang Alamycin, Sustalin. So yan po yung gamot na binibigay. So sana nakatulong po sa inyo ang aking konting idea na mga dapat gawin. So yan lang guys, maraming salamat, happy farming and God bless.